ating pag-aaral, ito pong salmo na ito sinulat ni David pagkatapos ng isang propetang nagngangalang Nathan ay pumunta sa kanya at blatantly in his face sinabi niya na masama ka, hari. Yung asawa ng iba, kinuha mo, hari. At pinapatay mo pa yung asawa, hari. So gano'n, no? Diretso. Napakatapang ni Nathan, ano? Sinabi niya, in the face of the king, that you are a murderous king. You are a king na nangangagaw ng asawa. Ikaw, hari, na wala kang kasiyahan. No? At dahil doon, mga kapatid, alam ni Haring David na galing ito sa salita ng Diyos, nagdulot ito ng matinding kabagabagan sa kanya. So, Nathan had gone to him after his adulterous relationship with Bathsheba, and David had committed great sin in the eyes of the Lord. At dahil po roon, nagkaroon siya ng matinding problema sa buhay, nawalan siya ng kapayapaan. At ito po gusto kong mag-take off ngayong umaga. Gusto kong magsimula ng ating pag-aaral. Look at this man, David. A man that the Bible say was a man after God's own heart. Gusto ko pong sabihin ngayong umaga, mga kapatid, ang unang premise. Kapag ikaw ay tumanggap kay Jesus bilang iyong Panginoon at tagapagligtas, you also is a man or a woman after God's own heart. Tama? So nobody in this place na magsasabing, I am not a man after God's own heart. Kasi po, mga kapatid, ang katotohanan, kapag isinilang na tayo sa kaharian ng Diyos, tayo po ay apple of the eyes of God. Amen? Tandaan mo yan, pag nakabilang ka sa kaharian ng Diyos, walang pangyayari sa buhay mo nang hindi minamasdan at sinusubaybayan ng ating Panginoon. Sapagkat ikaw ay kanyang anak. Tama po ba? Lahat po siguro ng magulang na matino ang magsasabi sa akin na yung kanyang anak na bagong silang na nung panang nagsisimulang kumakbang at lumakad sa kanyang buhay ay pababayaan na lang niya na gawin ang maibigan at hindi niya sasawayin kapag ito'y nakakagawa ng mali. Amen po ba doon? So lahat ng magulang na may matinong isipan, hindi niya hayaang maglaro ng kutsilyo ang kanyang anak dahil alam niya ito'y kanyang ikapapahamak. Hindi niya hayaang mag-alaga ng ahas yung kanyang anak dahil yung ahas na yun any moment ay pwede siyang tuklawin at kanyang ikamatay. Hindi niya ilalagay ang kanyang anak sa isang sitwasyon na alam niya na pagdating ng araw ay ikasasakit ng kanyang anak. But I would like to give reiteration na si Haring David, hindi na po siya bata pagdating sa pagtitiwala sa Diyos. Amen? Kasi po, nung pinag-uusapan po natin ito, it was the time when King David is already a king. Kung babanggitin po natin na siguro, si David bata pa sa pananampalataya, kaya nagawa niyang mga lunya, pwede natin sabihin na bata pa siya. Pero si Haring David during this time, siya po ay matanda na sa Panginoon. Pinagpala na siya ng Diyos, pinagtagumpay na siya ng Diyos, laban sa mga oso, laban sa mga leon, laban kay Goliath, at dito po'y hari na siya. Marami na pong digmaan siyang nagtagumpay. Marami na pagkakataon na siya'y pinagpala ng Diyos. Pero dumating pa rin sa buhay ng isang lalaki, dumating pa rin sa puso ng man after God's own heart, na siya po ay nagkaproblema sa Diyos. So David is a man after God's own heart and a man that has an issue in his life. At alam niyo po, yung mga taong may issue sa buhay, ganyan ang itsura. No? He has an issue in his life. Pastor, ano ba yung issue? Siguro, pag-aralan natin at i-define what is an issue. Kasi po, kapag siguro pinakamagandang gawing basihan dito yung panonood natin ng mga talk show. No, nung araw, yung eye to eye, hindi badila.